Samantala, sa nakaraang video natin, natapos tayo sa tagpong naglaban sina Chris at Fred sa unang pagkakataon, kung saan si Chris ang nagwagi. Pangalawa, ipinakilala ang Rank 3 ng Valhalla upang labanan ang Flash ng Dimitri at maging isa sa mga tauhan ng ating bida. Pangatlo, makikita na nahihirapan si Kevin sa pakikipaglaban sa Rank 19 ng Valhalla. Sa ibang eksena, sa isipan ni Logan habang nilalabanan niya si Kevin, iniisip niya na magtatagumpay na siyang talunin ito. Makikitang duguan na si Kevin habang hirap na pinipigilan ang sunod-sunod na pag-atake ni Logan. Nang mapansin ni Logan na nawala ng focus si Kevin, agad niyang ginamit ang kanyang matibay na kalasag upang itulak ito palayo. Naiinis naman ang demonyo ng Dimitri dahil sa sobrang kunat ng kanyang kalaban, kaya't natatagalan siyang tapusin ang laban. Pagkatapos noon, ginamit ni Logan ang kanyang secret technique na Aura Blade upang labanan si Kevin. Naglabas si Logan ng napakalakas na aura sa gitna ng laban upang subukang talunin ang demonyo ng Dimitri. Sa isipan naman ni Kevin, nakita niya na ang espadang iyon ay kumakatawan sa kanilang tunay na Lord, na hindi si Chris, at lalong hindi si Fernando. Dahil siya ang nararapat na maging espada ng kanilang Lord upang talunin ang mga kalaban nito. Dahil sa sobrang gigil ni Kevin, nagpakawala siya ng nakakakilabot na bloodlust, na sabik siyang tapusin si Logan. Natutuwa naman si Kevin sa lakas ng kanyang kalaban, kaya't naniniwala siyang kapag natalo niya ito, sa wakas ay kikilalanin na siya ng buong mundo kung sino talaga siya. Nagtataka naman si Logan kung bakit nakangiti pa din si Kevin, kaya't sinabi niya na tingnan nila kung mananatili pa rin itong kalmado habang linalabanan siya. Nagpakawala ng atake si Logan kay Kevin, ngunit ito'y na-counter ng demonyo ng Dimitri gamit ang kanyang teknik na first move of the first half. Dahil sa banggaan ng kanilang mga atake, nagkaroon ng isang napakalakas na pagsabog. Kinagulat ni Logan ang ginawa ng kanyang kalaban, dahil nagawa ng demonyo ng Dimitri na harangin ang kanyang atake. Makikita na agad lumapit si Kevin sa harap ni Logan upang atakihin ito sa malapitan. At sinabi niya ng seryoso kay Logan na subukan nitong salagin ang kanyang susunod na atake, dahil mas malakas pa ito. Ginamit ni Kevin ang kanyang teknik na second move of the first half, at makikita na ramdam ni Logan ang bigat at lakas ng atakeng iyon. Makikita na paulit-ulit na sinisira ng demonyo ng Dimitri ang depensa ni Logan gamit ang sunod-sunod na mabibigat na atake. Nagsimula ng matakot si Logan at iniisip kung nababaliw na ba ang kanyang kalaban, dahil tila sinasadyang ibato ang sarili sa bawat salpukan ng kanilang mga espada. Nang tignan niya ang mukha ni Kevin, napaisip siya kung isa nga ba talaga itong demonyo, dahil sa sobrang nakakatakot nitong itsura. Makikita na unti-unti nang ibigay ang mga binti ni Logan dahil sa tindi ng mabibigat na pag-atake ni Kevin. Napansin ito ng demonyo ng Dimitri, kaya agad niyang inihanda ang kanyang susunod na teknik. Ginamit ni Kevin ang huling atake sa kanyang teknik na the first half, third move, nakahalintulad ng atake ni Roman, dahil ito'y may kasamang napakalaking alon. Makikitang linalamon na lamang ng alon ang the steel ng Valhalla, at sa kanyang isipan ay iniisip na ito na ang kanyang katapusan. Pagkatapos noon, nagkaroon ng napakalaking pagsabog sa paligid, kulay pula ang liwanag, dulot ng atake ni Kevin. Sa huli, binitawan na ni Logan ang kanyang kalasag at yumuko sa harap ni Kevin, saka inamin ang kanyang pagkatalo sa kanya. Dahil dito, napanganga ang mga manunood sa gulat nila dahil hindi nila akalaing matatalo ang tinaguriang The Steel ng Valhalla sa kamay ni Kevin. Pagkatapos magwagi ni Kevin laban sa Rank 19 ng Valhalla, huminga siya ng malalim. Pagkatapos noon, tumingin siya sa kanyang karibal at malakas na tinawag ang pangalan ni Chris upang kausapin ito. Nagulat si Chris sa pagkapanalo ni Kevin at nagtataka kung bakit siya tinatawag nito. Kinutya siya ni Kevin, sabay sabing kung matatalo si Chris sa susunod niyang laban, siya na ang makikipaglaban kay Ares. Makikita sa mga mata ng demonyo ng Dimitri ang matinding determinasyon, seryoso siyang lumaban kay Ares dahil sa tingin niya ay kulang pa ang kanyang mga naging laban. Nagtataka si Chris dahil unti-unti nang nagkakaroon ng lakas ng loob si Kevin, na para bang nais na siyang palitan, at pakiramdam niya'y minamaliit siya nito. Naiinis siya dahil sinasabi ng mga tao na magkaribal sila ni Kevin sa pakikipaglaban, pero sa totoo lang, masakit iyon sa kanyang pride. Bilang isang ipinanganak na Aura Swordsman, mahirap para sa kanyang tanggapin na ang isang batang galing
sa squatter tulad ni Kevin ay kinikilala na ngayon bilang kapantay niya. Kaya't naglabas siya ng kanyang aura at nagseryoso, dahil ipapakita niya sa lahat na ang tunay na pangalawang pinakamalakas sa Dimitri ay si Chris. Samantala, pinagmamasdan ni Ares ang ginagawang paghahanda ni Chris para sa isang malakas na pag-atake. Makikita na gumalaw si Chris ng ubod ng bilis na parang kidlat upang talunin na si Ares. Sumugod siya kay Ares kahit mas mataas ang ranggo nito, gamit ang kanyang taglay ang nakamamanghang bilis, at layuning tapusin agad ang laban. Ngunit nanatiling kalmado ang palaboy na swordsman, tahimik niyang pinag-iisipan kung paano sasalubungin ang paparating na panganib. Sa isip ni Chris ito ang kanyang bagong teknik, ang pinagsamang aura burst at lightning flash na siguradong tatalo kay Ares. Habang papalapit ang atake ng flash ng Dimitri, biglang kumilos si Ares upang iwasan ang mga atake ni Chris na slash. Makikitang nasisira ang buong arena dahil sa lakas ng teknik ni Chris, pero dahil sa kahangahangang bilis ni Ares, naiwasan nito ang lahat ng atake. Tumigil si Ares sa isang gilid ng arena, saka buong tapang na sumugod pabalik patungo sa flash ng Dimitri. Hindi makapaniwala si Chris dahil nakalapit agad si Ares sa harapan niya, at hindi siya agad nakareact dahil sa bilis nito. Napaisip ang flash ng Dimitri, kung kaya bang tapatan ng palaboy na swordsman ang mismong bilis na ipinagmamalaki niya. Habang abala si Chris sa kanyang pag-iisip, agad umatake si Ares sa flash ng Dimitri upang tapusin ang laban. Ngunit dahil sa mabilis ding reflexes ni Chris, naiwasan niya ang atake nito, bagamat nagkaroon siya ng gasgas sa pisngi. Gumanti agad si Chris ng atake, pero muling nakipagsabayan si Ares. Buong kumpiyansa si Ares sa pakikipaglaban, dahil bilang rank 6 sa buong kontinente, hindi siya nahihirapan kay Chris. Makikitang kahit gaano kalakas o kabilas ang atake ni Chris, hindi siya makalusot kahit isa laban sa palaboy na swordsman. Sa isip ni Chris bukod sa kanilang lord, ngayon lang siya nakakita ng isang swordsman na ganito kapino ang galaw, dahil ayon pa sa mga chismis, tinatawag daw siya na genius swordsman. Biglang nag-iba ang itsura ni Ares at sinabi niya na sa tingin niya'y nakita na niya ang lahat ng kakayahan ni Chris, kaya't tatapusin na niya ang laban. Natakot ang flash ng Dimitri, dahil hindi pala nagseseryoso si Ares mula pa sa simula ng kanilang laban. Ngunit bago pa maipagpatuloy ni Ares ang kanyang binabalak, pinatigil na siya ng ating bida upang hindi mapahamak si Chris. Sinabi ni Roman sa kanilang dalawa na tapos na ang pagsusulit ni Ares, dahil naubos na ang oras nila. Kaya't ang dalawang malalakas na mandirigma, ay tumigil sa kanilang laban, hindi nila akalaing lumipas na pala ang oras. Napangiti naman ang palaboy na swordsman, dahil sa wakas ay nakita na niya ang pinakasikat sa buong kontinente, si Roman Dimitri. Tiningnan naman ng ating bida ang kilalang palaboy na swordsman na may rank 3 sa imperyo ng Valhalla, at naisip niya na ito ay si Ares. Napansin din niya na hindi sumusunod si Ares sa karaniwang aura system na ginagamit ng karamihan sa mga swordsman, kaya naisip niya, ito ba'y isang uri ng aura na siya mismo ang bumuo. Lumapit si Ares at magalang na sinabi na ikinararangal niyang makaharap si Master Roman Dimitri sa pagkakataong ito. Ayon kay Ares, alam niyang masyado itong biglaan, lalo na't ngayon pa lang sila unang nagkita, pero nagtanong siya kung maaari ba siyang turuan ni Roman ng isang teknik. Dahil mainit pa raw ang dugo niya, at hindi siya mapakali, kaya't gusto niyang matuto habang mataas pa ang kanyang tensyon sa laban. Teka lang guys, paliwanag ko lang ang nangyari sa nakaraang chapter. Nakita natin na nag-level up si Chris, kaya nagawa niyang talunin si Diego, ang rank 12 swordsman sa buong kontinente. Nang matalo niya si Diego, balak sanang isunod ni Chris si Hannibal sa laban dahil nais niyang ipaghiganti si Count Nicholas na napatay sa kamay ni Hannibal. Pero kahit nag-level up si Chris, kung natuloy man ang laban na iyon, malamang ay hindi pa rin siya mananalo kay Hannibal, dahil si Hannibal kasi ay rank 3 sa listahan ng pinakamalalakas na swordsman sa buong kontinente, habang si Ares ay nasa rank 6. Kaya nga nasabi ko na matatalo lang din si Chris kay Hannibal, dahil kay Ares pa lang ay nahirapan na siya, paano pa kaya kay Hannibal? Abangan natin sa susunod na chapter dahil may bagong pakulo na naman ang baliw na emperador na si Alexander laban kay Roman.